Amen. Hallelujah. We're still on our series po, Increase, at nais ko pong basahin. Manatili po tayo nakatayo. No? Nais ko pong basahin ang ating text found in Isaiah chapter 54 verses 4 to 10. Buksan po natin ang ating mga Bible, verses 4 to 10 ang ating prophetic word, Isaiah 54. Sabi po dito, verse 4, do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more. I love that. Come on, say, remember no more. And remember no more the reproach of your widowhood. For your Maker is your husband. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. The Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit. A wife who married young, only to be rejected, says your God. Verse 7, for a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. In a surge of anger, I hid my face from you for a moment. But with everlasting kindness, I will have compassion on you, says the Lord your Redeemer. To me, this is like the days of Noah, when I swore that the waters of Noah would never again cover the earth. So now, I have sworn not to be angry with you, never to rebuke you again. Verse 10, I love this verse. Sa verse 4 to 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Sino na pong ready sa fourth installment ng ating word ngayong umaga? Yugyugin mo yung katabi mo, sabi, no, are you ready to receive God's word? Come on, come on, come on. Sabi nga, gisingin mo, hindi pwedeng aantok-antok yan, hindi pwedeng hindi gising yan. So the title of my sermon for this morning is this, The Redeeming Love of God. Hallelujah. Come on. How many are ready to experience the redeeming love of God? Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Salamat po sa ating worship team. Pwede po ba natin appreciate ang ating worship team? Palakpakan po natin sila. Every time tayo po ay nagpupuri, no, it feels like heaven. Alam niyo po, sa langit, ganyan po ang gagawin natin. 24/7, papupurihan po natin ang Panginoon. Kaya po, ang worship time ay isa sa mga oras ng service po natin. Lahat po yan ay mahalaga. Kaya po, I hope and pray, no? Sa mga susunod po niya na linggo or starting po next Sunday, ang ating pong service ay magsa-start na po ng eksaktong 10:00, no? So gusto po namin maging maaga po kayo dahil malilate po kayo ng ilang minutes doon sa kung kayo po ay papasok dito sa French Baker, no? Dahil minsan hindi po agad natatapos yung misa, so mga ilang minutes lang po. But if you want to come early, i-challenge ko po kayo, no? Kahit po dumaan kayo doon sa BDO ng mas maaga para po masimulan natin yung ating service at makapagpuri po tayo ng sabay-sabay, no? Dahil ang ginagawa po natin ngayon ay ano na po to, practice to sa langit. So dapat ang worship time ay hindi ito yung time na naboboringan tayo. So let's go to the Word of God. I'm so excited, no? Dito po sa word ni Lord. Sa akin po personally, pumuputok ang puso ko dito at excited po kong i-share ang salita ng Panginoon. The redeeming love of God. Today po, church, we embark on a journey, no, through the powerful message po found in Isaiah chapter 54 verses 4 to 10. And this is a passage that beautifully reveals the redeeming love of God. Alam ko po sa buhay natin, hindi po natin maiiwasan na tayo po ay nakakaranas. May mga seasons na tayo nakakaranas ng shame. Anybody here? You have experienced shame? Rejection?
sorrow, brokenness. Anyone here? Parang onti lang po, parang hindi para sa inyo tong word na to ngayong umaga. Anyone here? Come on, can I see hands? You have experienced sorrow, brokenness, barrenness, rejection, shame sa buhay mo. At alam niyo po, ang isa sa mga rason, hindi po tayo makakaligtas. Look at me. Hindi tayo makakaligtas sa mga ganyang sitwasyon sa buhay po natin. Are you getting this? Even though tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, even though you are a Christian, kaya po yung iba sa atin, madalas yung sinasabi nila, Pastor, ba't ganon? Kung kailan naging Kristiyano ako, kung kailan nung seryoso na kay Lord, mas parang dumami yung problema. Malamang, tagasunod ka na ni Kristo ngayon. Malamang, meron kang kaaway na si Satan at talagang nanggigigil siya to steal, kill, and destroy. At gagawin niya lahat para manlamig ka, gagawin niya lahat para maging busy ka, gagawin niya lahat para ma-distract ka, gagawin niya lahat para hindi mo isurrender ang buhay mo at di mo mahalin si Kristo. Are we getting this? So ito po, yung sinasabi ko po kanina, lahat po tayo, no, ay dumadaan sa buhay na ito na makaka-experience tayo ng shame, ng brokenness, ng rejection, no, ng barrenness, ng unfruitfulness. Pero hindi lahat po ng sinabi kong yun, hindi po yun yung mga pinaka-problema eh. Ang pinaka-problema po is yung tayo po ay nagpapatuloy sa journey natin bilang Kristiyano at tayo po ay nakukulong doon sa mga nangyari sa atin in the past. Hello? Are we getting this? Kaya kung titingnan po natin ngayon, marami po sa atin, we carry burdens from our past. Ano po yung past na to? Mga past mistakes. Yung iba po sa atin, hanggang ngayon, yung kaisipan mo, na-stuck ka dun sa mga bagay na nangyari in the past. Mga malimong bagay hanggang ngayon, 10 years ago, 15 years ago, 20, 30 years ago, maraming Kristiyano na-stuck pa rin doon sa nakaraan nila. Many of us carry burdens from our past. Past mistakes, past failures, and wounds that seem impossible to heal. But church, I have a good news for you this morning. Sino po dito gusto ng good news? Hallelujah. The good news this morning is that God's love is greater than our past, is deeper than our pain, and it is stronger than our failures. Hallelujah. Once again, ulitin ko po, gaano man katindi yung nakaraan mo, God is greater than our past. His love is deeper than our pain and is stronger than our failures. Hindi ko po alam para kanino po ang mensaheng ito. But if you will open your heart and humble yourself to God, mangungusap at mangungusap po si Lord, no matter how far you have strayed. Sa tingin mo, napakalayo mo na kay Lord. Maybe there are some people here, feeling mo, nag-backslide ka na kay Lord, feeling mo, tigas na ng ulo mo, sobrang layo mo na, gaano ka man kalayo sa Panginoon ngayon. Alam mo, kayang-kaya kang abutin ng Panginoon. He is able to restore you. He is able to redeem you. At ang pagmamahal po ng Panginoon ay napakakulit. Gusto mo yon? Yung makulit na love? Yung kahit anong gawin mo, nandun pa rin, hinahabol ka pa rin ng love ng Panginoon. Lagi ko po itong sinasabi, wala ka nang sasabihin pa sa Diyos at gagawin sa Diyos na pwede mo siyang mapalayo sa buhay mo. Wala ka nang pwedeng sabihin or gawin. Kasi po ganun talaga ang love ng Panginoon. It's a stubborn love. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, come on, come on. God's redeeming love is always reaching out. God's redeeming love is calling us back, restoring us, and embracing us with His mercy. Ang kanya pong pagmamahal sa atin, church, is not momentary.
Hindi katulad ng tao. Ang tao kondisyonal. Pag okay ka sa akin, okay din ako sa iyo. Pag ganito na yung ginawa mo sa akin, ganito rin yung gagawin ko. Pero po ang Panginoon, kahit gaano ka nakalayo, kahit feeling mo gaano nakatigas ang puso mo, ina-affirm ko po ito ngayong umaga, ito ang word ni Lord para sa iyo, sino ka man. Gusto kang i-restore ni Lord. Palakpakan po natin si Lord. At may mga bagay po tayong pag-uusapan ngayon, 3 bagay kung anong nagagawa po ng redeeming love ng Panginoon. Number 1, I want to dissect yung mga text, yung text po natin for us to better understand this. Number 1, God's love removes shame and fear. Hallelujah. Napakasarap na mensahe. Ang araw ng linggo pagkatapos ng araw ng mga puso. Hindi po ito aksidente na ito ang mensahe ng Panginoon after Heart's Day, God's redeeming love. His love removes shame and fear. Sabi po sa verse 4, sabi ng Diyos, do not be afraid, you will not be put to shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Ito po sinasabi ng Panginoon, no? Sa Israel, do not be afraid, you will not be put to shame. This phrase calls Israel to trust in God's restoration. Napag-usapan na po natin, una pa lang po, itong plano ng Panginoon, na yung restoration ay nasa puso po ito ng Panginoon. At doon po sa past ng Israel, nakatali din po sa kanila yung pakiramdam ng takot, yung fear and shame. Were the emotions that were deeply tied nung sila po'y nasa exile. At naranasan po nila because of their spiritual unfaithfulness. Tama po ba? Gising pa po ba tayo? So dahil sila po'y lumayo sa Panginoon, dahil po sa kanilang kasalanan, napapansin niyo po pag tayo nagkakasala, merong nararanasan mo, minsan yung takot, yung shame, tama ba? No? Ito po'y naramdaman ng Israel. At sabi din po dyan, do not fear disgrace, you will not be humiliated. Ito po ay assurance din po ng Panginoon na ang kanilang shame, yung feeling nila na pagkahiya and disgrace dahil po sa kanilang past will no longer define her future. Wow. Ulitin ko po, yung naranasan at nararamdaman nilang hiya dahil po sa kanilang past, sabi ng Panginoon, pag ni-restore kita, hindi na yung past shame, failures ang magde-define sa future mo. Bibigyan kita ng mainam na future. Ganon din po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Huwag mong hayaan na yung kaaway, patuloy kang bulungan at i-define ka niya sa anong ginawa mo in the past. Because right now, this morning, God is reminding you of your better future with Jesus. Come on, come on. If you understand this, palakpakan mo yung Panginoon. May mainam kang future sa Panginoon. Napakaganda ng future mo. So don't allow the enemy to define kung anong magiging bukas mo. Dahil ang Diyos alam niya kung ano ang bukas mo. Ang ganda po ng mga reassurance na or itong mga sinasabi ng Panginoon sa Israel, you will forget the shame of your youth. Sabi ko nga po, this pertains po sa unfaithfulness ng Israel in the early years because of their idolatry, because of their rebellion and national distress, no? Nung sila po ay captive sa Egypt. Pero sabi ng Panginoon, sa gagawin ko sa inyo, makakalimutan nyo yung kahihiyan. Sa gagawin ko sa iyo, makakalimutan mo yung past na nangyari sa iyo. How about that? Come on. Come on. Hallelujah. And remember no more the reproach of your widowhood.
Naranasan po nila na sila po'y naabandona ng Diyos. At sila po ay ginudge ng Diyos because of their sin. Pero may reversal po na mangyayari. Again, na i-restore sila ng Panginoon. Ano pong gusto nating matutunan? Ano pong gusto ng Diyos na matutunan natin sa mga text po na binasa natin ito? You need to understand that, look at this. God removes our past shame and disgrace. No matter what failures or sins we have committed, in Christ, we are no longer defined by them. Kapatid, gusto kang palayain ngayong taon ng Panginoon sa anumang pagkakakulong mo in the past. Hello? I may not know you personally, pero alam ni Lord yung buhay natin. Alam ni Lord yung kwento mo. Alam ni Lord yung kahihiyan. Kahit sabihin mo, Pastor, siguro sa kwartong to, ako na yung may pinakamadilim, pinakamapangit na history. I don't care. God is still stronger. God is able to redeem you. Doon sa past mo, palakpakan po natin yung Panginoon. Come on, church. Gusto ko pong ituwid natin yung ating kaisipan. Dito po magfo-flow yung increase. Dahil ang battle ay nandito sa ating kaisipan. Gusto kang gamitin na ng Panginoon, pero hindi pa rin tayo makalaya doon sa mindset natin. Katulad ng Israel, nakalabas na sila sa Egypt. Pero yung Egypt pala, hindi po physical na lugar sa kanila. Yung Egypt, nasa puso pa rin nila. Kaya nakalabas na sila, sabi pa nila, sana bumalik na lang tayo doon. Mas masarap pa yung kinakain natin, mas masarap pa yung sitwasyon natin. Gusto tayong palayain ng Panginoon Church sa mga kaisipan natin at anuman pong nakatali sa atin na takot, kahihiyan dahil sa ating nagawa in the past. Alam mo, ganito kagrabe yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tatanggalin niya yung takot, yung kahihiyan. Ano man po ang nagawa natin in the past. Pag tinignan ka ng Panginoon, hindi ka niya dinedefine kung ano ang nakaraan mo. Kung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ang tinitingnan, every time na titingnan ka ng Panginoon, nakikita na yung banal na dugo ng kanyang anak na si Jesus poured out on the cross. Come on, palakpakan mo si Lord. Come on. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Jesus. And I think napaka-importante po na maintindihan natin to para ma-apply natin kasi po, kadalasan, nagfo-focus tayo dun sa nakaraan natin, dun sa kasalanan natin. Marami sa atin, yung tingin, hindi na po nabago yung tingin sa Panginoon. Yung tingin na, galit ang Diyos sa akin. Disappointed ang Diyos sa akin. But I'm here to tell you, yung love ng Panginoon is greater than any. Alam niyo po ba, kahit pagsama-samahin natin yung kasalanan natin sa buong mundo, hindi pa rin po kayang talunin ang matinding pagmamahal ng Panginoon. As the song says, if grace is an ocean, we're all sinking. Kung feeling mo yung kasalanan mo, sinlaki ng barko, yung pagmamahal ng Panginoon, sinlawak ng dagat. Come on, palakpakan mo yung Panginoon. Come on! Hallelujah! So huwag po tayo mag-focus on our past sins. Katulad po ng Israel na kanilang ginagawa, ito po yung nasa DNA nila. God is insisting po sa bayan niya, sa Israel, na pinatawad ko na kayo. Ayaw ng Diyos na mag-focus sila dun sa past nila. Pero dapat mag-focus sila. Makinig po, dapat lahat tayo, the Rock family, mag-focus tayo sa present at sa future natin. Hindi nyo pansin, bakit lagi tayo nasa stuck? Isa lang naman yung tactics ng kaaway eh. Doon yung past, ibalik yung pangit mong nakaraan. Tapos na nga, yun eh.
Ikaw naman, nakikinig ka pa sa mga bulong-bulong nandiyan. Oo nga, wapin. Wala na akong future. Ganito na lang ako. Wala na magmamahal sa akin. Wala na akong chance. Ganito na lang. Wala na. Di na ako magbabago. Kailangan po nating palitan yung mindset natin. Alam niyo po, basahin natin to in the New Testament. We find John in the first epistle reminding us, look at me, that God forgives. Hello? Sabi po ni John sa 1 John 1:9, I want to read this in amplified version. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, importante po yan. Makinig. Dito muna yung mata, huwag niyo muna basahin yung screen. Freely, ibig sabihin, lalapit tayo na may basag na puso at pusong nagpapakumbaba sa Panginoon kung lumapit daw po tayo at inadmit natin ang ating pagkakasala. And confess our sins. Look at this. He is what? Come on, shout that word. He is faithful and just. Sabi po dyan, He is true to His own nature and promises. And will forgive our sins and cleanse us what? Once and for all? Yung process ng sanctification po, ano sabi dyan? Will forgive our sins and cleanse us what? Continually, ibig sabihin, hindi, yes po, naglalakad tayo sa mundo, nagkakasala tayo, pero tapat din ang Panginoon para linisin tayo every time na lumalapit tayo sa Kanya, nadapa ka na naman, faithful na naman si Lord para patawarin ka, linisin ang iyong mga kasalanan. Ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Come on, somebody, come on. Wow. Cleanse us continually from all unrighteousness. Our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. Sabi rin po ni Pablo to the church in Rome, Romans 8:1-2. Therefore, now no condemnation awaits to those who are living in Jesus the Anointed. Kung sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon at you have a relationship with Him, there is now no condemnation. Hello? I love that. In Jesus, the Anointed, the liberating King. Ibig sabihin, walang pagkakakulong, walang kulungan na hindi pwedeng buksan ng Panginoon. Kahit po yung naiisip natin na lulong sa droga, lulong sa past niya, lulong kahit saan ka palulong, kaya kang palayain ng Panginoon sa anumang pong bagay na yan. He is the Anointed One, the liberating King. Because when you live in the Anointed One, Jesus, a new law takes effect. What's that law? The law of the Spirit of life breathes into you and liberates you from the law of sin and death. Yung Espiritu ng Diyos na nabubuhay sa loob-looban natin. Ang Espiritu pong yun ay nagpapalaya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So unang-una, again, God's love removes what? Shame and fear. Ang panalangin ko dito, Darak family, lalabas ka ngayong umaga sa lugar na ito. Na wala na po ang kahihiyan at takot. At handa ka ngayon na mamuhay in the present kung anong nais ipagawa ng Diyos sa'yo. That's number one. Second po, God's love restores broken relationships. Sabi sa verse 5, for your Maker is your husband. Diba po? Kung aalalahanin po natin yung context, yung sa mga early verses na, early weeks po no, ng ating series, nakita po natin na
ang bayang Israel ay hindi po magkaanak. Siya ay baog. The barren woman. Pero ngayon sinasabi po sa verse 5 na ang kanyang asawa ay walang iba kundi ang Diyos. Your maker is your husband. The Lord Almighty is the name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Ang ganda po na yung pinapakita dito na metaphor na ang Diyos ay ang siyang asawa po ng bayang Israel. It signifies a deep and intimate relationship. Nakikita niyo po? Ginamit yung metaphor. Sabi niya, ako ang iyong asawa. I am your maker. I am your husband. Kung feeling mo, no? For example, in the physical, pinabayaan ka kasi po ang husband, ang lalaki, it signifies siya yung protector, siya yung provider. Ngayon, sinabi ng Panginoon sa Israel, feeling mo, pinabayaan ka, feeling mo, naranasan mong maging unfruitful, pero ngayon sinasabi ko sa iyo, I am your maker. Parang sinasabi niya, I am your husband, I am your protector, I am your provider. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. It signifies, again, a deep and intimate relationship. And this reflects Hosea chapter 2, verses 19 to 20, where God promises to betroth Israel to Himself in faithfulness. Babasahin ko po sa NLT, sabi po dyan, I will make you my wife forever. That's a metaphor. Showing you righteousness and justice, unfailing love and compassion. Grabe, tinan mo yung pinapakita ng Panginoon bilang asawang lalaki. Sabi niya, gagawin kitang asawang babae forever. Papakita ko sa iyo yung righteousness at justice. Kung ano ang ibig sabihin ng unfailing love and compassion. Sabi po ng Diyos, I will be faithful to you and make you mine, and you will finally know me as the Lord. Nakita niyo po yun, magpapakilala ko sa iyo. Sinasabi na naman po ng Panginoon yung pagiging intimate ng kanilang relationship. Dahil sabi ko nga po, no, dahil in the early times, talagang patriarchal po yung setup na ang asawang lalaki in ancient Israel was really responsible for providing and protecting sa kanyang asawa. At ngayon sinasabi ng Panginoon na i-fulfill ko yung role na yon perfectly para sa inyo. Are we getting this? At binanggit pa po ang iba't ibang title ng Diyos, the titles of God. Sabi niya, I am your maker. It's a reminder that God is the creator of Israel. Not just Israel, but all humanity. And kung siya yung maker at creator ng lahat, ibig sabihin, His authority is unquestionable. Anong feeling po yan kung ipipersonal natin? At sasabihin ng Panginoon, ako yung maker mo. Ako ang lumalang ng lahat ng bagay na nakikita mo. Imagine yung authority. And also sabi ng Panginoon, the Lord Almighty. This title emphasizes His supreme power over the armies of heaven and earth. Gusto ko po namnamin nyo, hindi lang po ito title, but it signifies kung ano ang role ng Diyos. Siya yung maker, siya yung creator. Ngayon siya ay ang makapangyarihang Diyos. The Holy One of Israel, it stresses God's uniqueness, God's holiness, and His special relationship. Hindi siya katulad kasi nung panahon po yun, marami pong mga deities. Sa Egypt lang po, almost 2,000 mga gods. May God of sun, may God of moon, may God of rain, may God of fertility. Lahat po ng klase, meron silang God. Pero pinakita ng Panginoon ang pinagkaiba ng ibang God sa Kanya. Siya lang ang nag-iisang banal na Diyos na makapangyarihan. Hindi ako katulad ng sino mang Diyos-Diyosan dyan. Are we getting this? Your Redeemer. This refers to a kinsman redeemer. Pag sinabi pong kinsman redeemer, it's a close relative who rescues family members from death. Dahil yung panahon po yun, pag may utang ka,
Alam mo po yung pwede nilang gawin? Pwede nilang kunin ang iyong anak bilang kabayaran sa utang mo. Pero kahit nakuha na po yung iyong anak, ang kinsman redeemer ay kaya niya pong bilhin at i-rescue ulit pabalik ang membro ng pamilya pong yon. From death, from slavery or distress. No? Makita niyo po yan sa Ruth chapter 4. At makikita po natin dito yung role ng Panginoon bilang kinsman redeemer. Look at this. Na kahit po ang Israel ay naging captive ng Babylon, bilang kinsman redeemer, He is able to buy back ang kanyang bayan from exile. Kaya niyang kunin ulit at palayain sa slavery and exile. And lastly, yung ginamit pong title is The God of All the Earth. While God has a special relationship po sa kanyang bayang Israel, God isn't just for one nation. Hindi lang po siya for Israel alone. But His rule extends over all nations. Makinig po. Gusto ko po, mamaya kauwi nyo, basahin nyo lahat ng title na yan, i-review nyo ulit, at makita nyo, namnamin nyo kung ano ang role ng gusto ng Panginoon na ipakita sa'yo na siya yung maker mo, siya yung Almighty. He is the Holy One of Israel. He is the kinsman redeemer. He is the God of all the earth. So imagine kung yan yung partner mo, kung ikaw ay parang babae kung tayo, yan po yung nagbibigay sa atin ng promise. Hindi ka ba mapapayapa? Hindi ka ba susunod? Hindi mo ba isusuko yung buhay mo? Sagutin niyo po ang tanong na yan sa iyong pansarili. Kung naiintindihan po natin na yan po ang sa mga character traits ng Panginoon, tanungin natin yung sarili natin, ba't ang hirap nating sumunod sa Kanya? Ba't ang hirap nating isuko yung buhay natin sa Kanya? Ba't ang hirap nating gawin ang pinapagawa Niya? Kung ganyan siya kalaki. Kaya po ngayon ang ginagawa ng Panginoon, again, merong shift ng kaisipan. Before we see increase, before we will experience increase, pabaguhin muna ni Lord yung mindset natin, yung thinking natin para makita muna natin kung sino talaga siya, yung kalakihan niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. So I want you to see this, church. If God is our Redeemer and husband, that means we are secure in His love. Kaya kahit single ka kahapon at naglalaway ka sa lahat ng mga chocolates and roses, sana all, Pastor, nag-deactivate na lang ako kahapon. May tudtod na ako mo. Kapatid, kung naiintindihan mo, yes, it's an expression of love, yung mga tsokolate, mga bulaklak. Hindi ko po sinasabing hindi importante yan. But you have a maker and a husband whose name is God. You are secured in His love. You are safe in His love. Kaya kahit wala kang partner, secured ka dapat. Taas lahat ng mga single ladies in the house. Yo, come on. Come on. Na-pressure pa yung iba eh. Single ladies, taas mo yung kamay mo. Huwag kang ma-pressure. Maging secured ka kay Lord. Hindi bilhan mo ng bulaklak yung sarili mo, 50% na ngayon. Tapos na. Joke lang po. Yung sinasabi ko po dito, iba kasi pag naiintindihan mo yung identity mo kay Lord.
Darating sa time na pag lumalim ka sa inyong pananampalataya, nakilala mo sino talaga ang Panginoon, alam mo na hindi lalaki ang pupuno sa iyo, kundi ang Panginoong Diyos. Come on! Kahit yung asawa mong sobrang pogit, sobrang ganda, hindi niya naman kayang punuin yung butas sa puso mo. Si Lord lang yung kayang pumuno noon, yung God-shaped vacuum. Si Lord lang. Darating at darating yung time, may kaiinisan ka pa rin sa Kanya. Hindi yan perfecto eh. May hahanap at hahanapin ka dyan. Kaya pareho kayong magkapatawaran. Pareho kayong magbigay ng allowance sa bawat isa. Pero again, if God is our Redeemer and husband, we are secure in His love. No matter how far we have strayed, He pursues us with His faithful love. Again, hindi ko po alam para kanino tong mensaheng ito. Pero gusto kong makita nyo na itong mensaheng ito ngayong umaga, it's God's way of saying to you, anak, mahal kita. Nandito pa rin ako. Never kanyang iniwan. Never kanyang pababayaan. Never nawaglit yung mata ng Diyos sa'yo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 6, if God is our Redeemer, or the Lord will call you back as if you were a wife, deserted and distressed in spirit, a wife who married young. Grabe yung kanyang karanasan before. Kinasal na maaga only to be rejected, says your God. So parang pinakita po yung dating senaryo, dating kalagayan ng Israel na siya'y abandoned wife. And being abandoned ay it portrays deep emotional pain. At yan po naranasan ng bayang Israel. Ang judgment ng Panginoon po sa kanila ay nag-led sa kanilang suffering. Pero, makinig po, ang Panginoon, He is just. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng tanggalin yung consequences. Kaya nga kahit tayo nagkakasala, may consequences. Hinaharap natin yan. Hindi pwedeng tanggalin ng Panginoon. Yun ay nasa rule niya bilang righteous and just judge. Meron at meron pong kabayaran. But here's the thing. Tingnan mo yung love ng Panginoon. Dinanas po nila ang consequences. Pero, hindi po inabandona permanently ng Diyos ang kanyang bayan. Palakpakan mo si Lord, come on. Kaya ginamit din po dyan, nabasa natin, a wife of youth, rejected. No? Alam po natin yung feeling ng inaabandona, iniiwan, nire-reject, nakakahiya. Yun po ang sinasalamin dito ng relationship ng Israel sa Diyos. Na na-broken po. No? Dahil po sa yung covenantal relationship ng una po na in-establish ng Diyos, it was broken because of sin and idolatry. But despite that, God calls His people back, revealing His grace and commitment po sa kanila. Para po sa bayang Israel, ang ibig sabihin po nito, nire-reassure po ng Diyos na ang mga exiled Israelites, hindi ko kayo permanenteng inabandona. At para sa atin naman pong mga mananampalataya today, pinapakita po ng binasa natin, this passage illustrates that God's unfailing love and His willingness to restore those who have strayed. Kapatid, ang solusyon ay hindi yung patuloy na magpakalayo sa Diyos. Ang solusyon ngayong umaga,
is lumapit at tumakbo tayo papalapit sa Diyos. Dahil siya ay Diyos na nagre-restore. Ang kanyang unfailing love, gaano ka man kalayo, gusto niyang manumbalik ka sa Kanya. Gaano man po ka-broken, gaano man ka-distant yung nararamdaman mo na parang ang layo ng Diyos, tinatawag ka niya ulit with His grace. Kamukha po nang nangyari sa prodigal son. Na hindi po bumalik, hindi niya nakita yung tatay niya na kinokondem siya at ready siyang hatawin ng pamalo. Pero tumakbo ang kanyang ama, niyakap po siya. I pray ngayon, kapatid, maramdaman mo yung mahigpit na yakap ng Diyos. At marinig mo ang kanyang tinig na mahal kita, anak. I will end in this. In number 3, God's love is everlasting and unchanging. What a powerful word for this love month. Sabi po dyan, for a brief moment, I abandoned you. Yung phrase po na brief moment, the phrase brief moment shows that the punishment was temporary compared, can we show that, to God's eternal love. Uulitin ko po, yung phrase po na brief moment, no? It shows that the punishment was temporary. Yung punishment ng Diyos sa kanila, temporary lang compared doon sa love ni Lord which is eternal. Walang katapusan. For a short time, mararanasan mo yung punishment. Pero sabi doon, temporary lang, brief moment lang. Tama po ba? Ganyan po ang habag ng Diyos sa atin. Kung paano po ang pag-aruga ng isang magulang, ang isang nanay sa kanyang anak. Ganyan po tayo minamahal ng Diyos. It points to God's faithfulness in restoring His people both physically from exile and spiritually through Christ. Sabi pa po din sa text natin, in a surge of anger, I hid my face. Yung lagi po natin ito nababasa in the Old Testament na dahil po sa kanilang kasalanan, parang pinapakita pong metaphor doon na ang Diyos ay kanyang tinatakpan ang kanyang mukha. Hiding His face, it means like withdrawing His favor and protection. And this reflects the consequences of Israel's sin that led them to exile and suffering. Makita po natin as we go further, ginamit po yung word na, again, for a moment, versus po yung everlasting kindness. Ang galit, makinig po, pinapakita na naman po dito na ang galit ng Diyos ay panandalian lamang. And His everlasting kindness, ang kanyang kindness is everlasting. Says the Lord your Redeemer. This reflects yung commitment po ng Diyos again na i-restore ang kanyang bayan despite po ng kanilang pagkakamali. Look at this. Eye-opener po ito. To me, this is like the days of Noah when I swore that the waters of Noah would never again cover the earth. Naalala niyo po yung sinabi po sa book of Genesis na parang ang Diyos ay nagsisi na kinreate niya yung mga tao because the days of Noah, kahit po si Noah, tinawag na preacher of righteousness that time, pero grabe po sa 120 years na binubuo niya po ang ark. Ang buong mundo that time, sa panahon po ni Noah, ay napaka-wicked. Kaya nasabi doon, parang nagsisisi ang Diyos na ginawa niya pa ang tao. Kaya nangyari po ay nilipon niya po lahat ng tao. Nagpadala po siya ng pagbaha sa mundo. But after that, ng kanyang galit at wrath,
nagbigay po siya ng covenant kay Noah na sabi niya, ito ang covenant, ito yung paalala ng aking tipan, ng promise ko sa'yo. Itong rainbow, every time na makikita mo yan, sabi ng Diyos, hindi ko na ulit gugunawin ang mundo. So pinramis po na kung paano po ang flood waters nung panahon ni Noah ay hindi na po tatakpan ang buong mundo. So ganun din po ang galit ng Diyos. It will not recede. Or His anger will recede from Israel. Sabi pa po ng Diyos dito, I have sworn not to be angry with you. Ito pong statement na to, it suggests a transition kung paano po dinidil ng Diyos ang Israel na again, for a brief moment, merong period po ng judgment dahil po sa kanilang disobedience. Pero ngayon, it will be marked by lasting mercy and grace. Ito pong last part sa verse 10. Alam niyo po, kagabi habang pong ninanamnam ko ulit to, I was crying. Me and my wife, I was sharing this spiritual nuggets po na habang inaaral ko yung text, nagiiyakan po kami ng asawa ko dahil doon sa richness ng truth at love ng Panginoon. Nasabi po dito sa verse 10, we know this verse. Though the mountains be shaken and the hills be removed. At alam niyo po ba, nung inaaral ko bakit po ganun yung pagkakasabi sa verse 9, kung paano yung days ni Noah, at nakatuloy po to sa verse 10, that though the mountains be shaken, that the hills be removed. Nung panahon po ni Noah, look at this. Look at this. Makita po natin, for some time after 40 days and 40 nights, pagkatapos pong umulan at bumaha, nung nag-recede na po, bumaba na po ang tubig, ang bundok po ay nanatili. Tama po ba? Nawala yung tubig, pero ang bundok ay nanatili. At sinasabi po sa text na ito, look at this, but even, sabi ng Diyos, again, umulan, bumagyo, bumaba na yung tubig, pero ang bundok nanatili pa rin. Hindi nawawala. Ang bundok po ay nagpapakita ng permanence, ng stability. Pero sabi ng Diyos, but even if the mountains shall depart, even if the hills be removed, the kindness of the Lord to His people will never depart. Sinasabi ng Panginoon, ang bundok hindi mawawala yan, nandyan yan. Sa laki ng bundok, ilang thousands of years po nandyan na yan. Hindi basta yan mabubuwag. Pero sabi ng Diyos, kahit ang bundok mawala at mabuwag, yung tindi ng lasting promise ko sa inyo, ang aking kindness ay hindi ka iiwan kailan paman. Come on. Come on. The kindness of the Lord, look at this, is more certain than the mountains and the hills. The kindness of the Lord is more certain than the mountains and the hills. Mountains symbolize stability and permanence. Pero grabe po, sabi ng Panginoon, that even if they were to disappear, God's love would remain. Mananatili pa rin ang love ng Panginoon. Ganyan po tayo ka-secure sa love ng Panginoon.
I always say this, meron po ako laging kanta na paborito kong pinapakinggan, na sabi ng kanta, sabi ng lyrics ng kanta, it's so easy to love you. Sinasabi niya sa Diyos, Lord, hindi ka mahirap mahalin. Ang dali mong mahalin. Sabi ng kanta, so easy to love you. It's so easy to love you because you're beautiful. It's so easy to love you because you're wonderful. Kapatid, ang nag-distort lang po ng ating pananaw at paningin sa Panginoon ay walang iba kundi ang kaaway natin na si Satan. But this time, I do believe we need to see Him for who He really is. We need to see Him as a loving God. Gracious God. Napaka-buti po ng Panginoon. And we were crying last night. Ng aking asawa, sabi na, we were feasting on this word. At sabi namin, grabe kabait ang Diyos sa atin. We don't even deserve. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng pinapakita niya, ni isa po wala tayong deserve. Pero patuloy siya, sabi ng kanyang mga salita, na kung paano po ang bawat umaga, ganun din po ka-fresh yung kanyang biyaya, ang kanyang habag sa atin. His mercies are new every morning. So ito pong text natin, it reveals a God who takes away fear and shame. A God who restores the broken and loves us with an everlasting kindness. Kaya kapatid, kung sino ka man, if you have ever felt na kinalimutan ka na ng Diyos, kaya mong pagkatiwalaan ng Panginoon sa narinig mong salita na never kanyang inabandona, never kanyang iniwan, never kanyang pinabayaan, and His love is deeper than your failures. As we end church, may this sermon remind us that no sin is too great, no failure too final, and no wound too deep for the redeeming love of God. Come on, let's all stand right now. Let's celebrate His love right now.